Pansin ninyo dito mga kapatid, si Ustads Dawood, tinitingnan niya yung Bible na binasa ko. Ito si Ustads Dawood. Iniwan na niya ang Islam. Is understood in the Bible. Kaya, alis ka na sa pagiging Islam mo. So, yung tanong niya na saan mababasa sa loob ng Biblia ay nasa loob po ng Catholic Bible. Yan. Na-shock dito ang mga Muslim. No? At iniwan sila sa isang kasama nilang si Ustads Dawood. Sa mahabang panahon, ine-claim ninyo na nauna ang Biblia sa Quran. Sige na, nauna na kayo. O susuriin natin, una pa lamang magtanong na po kayo sa sarili nyo. Kung yan ay mula sa Diyos, bakit wala man lang naitala sa kasaysayan mula nang lumitaw ang salitang Biblia hanggang sa ating kasalukuyang panahon ang nakamemorya ng buong Biblia? Ang rinig ninyo ay si Ustads Ahmad Marsilon. No? At binago na niya yung style niya. Noong una ang pinagsisigawa niya, kung ang Biblia ay tunay na salita ng Diyos, bakit wala tayong mabasa sa loob ng Biblia na salitang Biblia? At yun ang nakapag-knock out sa kanya. Naalala niyo ba yung sabi niya, pag mabasa, iiwanan niya ang Islam. Ang resulta, yung assistant niya na si Ustads Dawood ang umiwan sa Islam at nagkatoliko na ngayon. Ito ang bahagi sa debate namin noon. Ayoko nang magsalita tungkol sana sa Biblia. Pero dahil sa ito'y paksa natin, ayoko rin yung maraming daldalan. Hindi rin ako mahilig kasi sa daldalan. Gusto ko agad gusto ko agad showdown para umanib na ako agad sa inyong reliyon. At talikuran ko lang aking mga mahal na mga kapatid. Basta masagot mo lang ng makatotohanan ang mga tanong na ito. Sige lang naman ang tanong ko at hindi to nagpapahirap. Sabi mo kanina, ang Biblia ay naisalin sa Greek. Ito ay nakumpile sa Greek. Tama po ba? Yes. Yan. At ito po ngayon ang Biblia ang hawak mo na sinasabi mong nakumpile sa Greek. Yung hawak mo yan. May Greek, may Hebrew. No, tinatanong ko, yung nakumpile na yan, yung ba yung isinalin ngayon sa inyong mga wika ngayon sa Tagalog o English? Sabi ko na ang aklat na ito ay galing sa Greek, Hebrew at Latin. Opo, ito ang yung hawak mo ngayon na pinanggalingan ng Greek na sinasabi nyo. Tama po ba? Yes. Hebrew, okay. Simple lang po naman ang tanong ko. Okay. Sabi nyo na ang Biblia ay nakasulat sa loob ng Biblia. Yes. Nasaan ko at yayakap na ako sa inyong reliyon? Isang kalaban. Ayon sa ikalawang Timoteo, Kapitulo 3, Kapitulo 4, versikulo 13, en puede por acá po, en kuminos binigay na Biblia, maliw ka tas Biblia, dagdagan po natin ng English. Okay? Pansin ninyo dito mga kapatid, si Ustads Dawood, tinitingnan niya yung Bible na binasa ko. Ito si Ustads Dawood. Iniwan na niya ang Islam. Is understood in the Bible. Kaya, alis ka na sa pagiging Islam mo. So, yung tanong niya na saan mababasa sa loob ng Biblia ay nasa loob po ng Catholic Bible. Yan. Na-shock dito ang mga Muslim. No? At iniwan sila sa isang kasama nilang si Ustads Dawood. Papasok ako sa debate ni Bro Jando. No? Papasok muna ako sa debate ni Bro Jando. May isang pastor na naghamon ng debate. Iwan ko kung matuloy ba ito. Sandali muna. Papasukin muna natin. So, di muna tayo mag-raffle, ha? Okay, connecting. I'm still connecting sa Zoom nila. Okay. Okay, ito na. Tingnan natin. Versus Eric Villanueva daw. No? Eric Villanueva. Okay, tingnan natin. Ito ang... Sandali mo Tinanong ko na. agad, sagot nila agad, Emperador Constantino daw.
Kaso, pag hanapan ko ng ebidensya, wala namang maibigay. Di naman tayo di naman ako yung tipo na ano, pag sinabi mo, niwala ako kaagad. Hindi naman ganun, hindi ako ganun. Kailangan talaga may pruweba. Bakit? Kasi, kapag hanapan ako ng ebidensya, dapat meron ako may pakita. Yan ang ginagawa ko dati. Si Wendell Talibong dati, Pati ko pala yun. andyan sa Zoom si Brother Wendell. Sa Zoom, pumasok si Brother Wendell. Pati ko pala yan. Dito si Brother Wendell ngayon sa, Yun. ngayon, nang naano ko si Brother Wendell, dinidibati ko yan sila. Brother Tata, Brother Wendell, dinidibati ko yan. Kasi hindi ko makuha yung tamang sagot kung hindi ko idadaan sa talakayan. Kaya yun, napakatibay. Tinanong niya ako, sino ang founder ng Katoliko. Sabi ko, bigyan mo ko ng 1 week. Sagutin ko yan. So, ang ginawa ko doon bro, syempre, hinanapan ko, nag-research ako sa mga library ng Tudela, library ng Tanggol, library ng Usamis, library ng Oroquita, library ng Pagadian, library ng Dipolog. Lahat yung pinuntahan ko yon para i-research ko. Lahat ng mga sagot bro, Jesus Christ naman ang sagot. Wala namang nagbigay ng ibang pangalan eh. Lahat ng mga sagot talaga bro. Bigay talaga na founder talaga Jesus Christ. Kung walang nakalagay na founder, hindi ako makontento, hanapin ko talaga. Kaya ayun, nang tiningnan ko naman yung talagang ang founder talaga ng Catholic Church, Jesus Christ talaga. So, natapos yung 1 week bro, wala ako na ibang nahanap na sagot kasi natanong ako sa Iglesia ni Cristo. Ang sagot nila sa akin, si Ignatius of Antioch. Nang niresearch ko naman si Ignatius of Antioch naman, 3rd Bishop of Antioch lang. So, 3rd siya, may 2nd, may 1st. At ang 1st Bishop, Apostle Peter. So, tuta naman ako sa iba naman, sa Church of Christ na yung walang instrumento. Di ko alam kung kasamahan nyo yun. Okay. Narinig ko yun. Ano sabi? Walang instrumento. Sabi nila, ang founder daw, si Pope Boniface. So, search ko kasi sinecheck ko kaagad eh. Pag double check ko, si Pope Boniface, meron pang Pope, mga Pope mas nauna pa sa kanya. Hindi pwede na siyang founder kasi meron pang mas nauna sa kanya ng mga Pope. Hindi pwede, bagsak. Dahil lipat naman ako sa iba, born again, ang binigay naman sa akin naman, ay 17th century daw na itatag. 17th century, sabi ko, sure ka ba dyan, Pastor? Sabi niya, sure ako dito. Pag ayaw maniwala, di ko na problema yon. Tinanong ko siya ngayon, kung 17th century pa nagsimula ang Katoliko, anong reliyong dinala ni Magellan sa Pilipinas noong 1521? Hindi na makasagot yung pastor. Sabi ng pastor, di ako niwala yan, wala sa Bible yan. Sabi ko naman, kung ganun, pastor, yung sinabi mong 17th century simula yung Katoliko, nasa Bible rin ba yan? Wala rin. So talagang natapos yung 1 week bro, wala akong nakita ang ibang founder, Jesus Christ talaga. Pagbalik ko, hinanapan ako ni Brother Wendell, siningil niya ako, sabi ni Brother Wendell na may sagot ka na. Sabi ko, wala pa eh. Dadagan ko yung assignment mo. Binigyan niya na ako ng pangalawang tanong ulit. Kung hindi, si Apostol Pedro, ang unang Santo Papa ng Iglesia Katolika, sino? Di another 1 week na naman ulit. Hanggang dumating, pagkatapos ng mga siguro ilang linggo yun bro, nakita na ako ni Wendell sa katedral, nadaanan niya ako, silang dalawa natin Sara, mga anak niya kasama niya, kinuhit niya ako, uy, nandiyan ka pala. Sinama na niya ako sa IBGT, yun na. Doon na niya in-announce sa IBGT na nagkatoliko na ako, nabalik katoliko na ako. Yun ang reason talaga bro. Hindi ako nakikipag sa aral kasi sa aral, dami ng kopyahan sa aral. Halimbawa, pagka Diyos ni Cristo. Dating daan, Diyos si Cristo. Iglesia Katolika, Diyos si Cristo. Seventh-day Adventist, Diyos si Cristo. Baptist, Diyos si Cristo. Born again, Diyos si Cristo. Pare-pareho eh. Mga kopyahan na. Kung aral ba tayan, mga kopyahan, dami kopyahan. Sabbath keeping pa nga lang. Piniling nasod, Sabado. Church of God, 7th day, Sabado. Seventh-day Adventist, Sabado. Seventh-day Baptist, Sabado. Judaism, Sabado. Alin sa kanila ang totoo puro Sabado yan. Hindi ako mababatay sa pangungopya sa aral. Pinababatayan ko talaga yung mismong grupo na nag-i-exist. Hindi yung, ganito yung aral namin, ito yung aming katuruan. Pero yung grupo nyo, kailan lumabas? Kaya tinanong kita kanina, kailan ba talaga lumabas itong Church of Jesus Christ, Lord and Savior?
Yun ang reason tinanong kita kanina. Para ang purpose ko doon is malaman ko talaga kung kailan talaga siya naitatag. Yun ang reason, bro. Dami ng ano ngayon. Halimbawa, may Maraming na bro. Ilan taon ka sa SDA? mga 4, bro. 4 na taon ako doon, Seventh-day Adventist. Kung taon ka? Mga 4 na taon ako sa Seventh-day Ka lang pala. Oo. Dati kasi murong Katoliko. Dating Katoliko, tapos 4 na ano. Dati kang Katoliko. Dating Katoliko pero walang alam. Nung ako'y kinonvert sa Adventista, hindi ko nga alam pala na yung revolt Katoliko pala, hindi pala nila kinikilala na ano, na Diyos. Wala. Ito. Ano ko sa yung ano, ang patungkol doon sa ano, sa, wala pa si Baderasya. Ano nangyari kay Baderasya? Tungkol naman doon sa akin naman, wag mo na yung revolto kasi yun ang tabi din yung revolto, iba na lang. Palagay na lang natin yung mga santo. Yan. Yung mga santo sa ano sa katuruan ng ano ng Seventh-day Adventist, ano yung mga santo, Diyos ng mga Katoliko, yung mga santo. Diyos ng Katoliko ang mga santo. Kailan nangyari yun? Kasi nung ako'y nasa Katoliko pa, hindi na mo naturuan ng pare na Diyos namin si San Pedro. Diyos namin si Antonio de Padua. Alam mo sinasabing gano'n. Paano sinasabing Diyos namin yun? Yun. Siyempre, kabisado ko lahat yan. Nagkataon ako yung gusto mo makadebate. Sinishare ko lang naman yung aking karanasan. So ayan po mga peers, sanay kapupulatan po natin ito ng aral at kung nagustuhan niyo po ito, please like and share, ibahagi po natin sa mga kakilala po natin and please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Pro Deo et Ecclesia. Sa Diyos po ang lahat ng kapurian. Hello mga kapatid, follow and subscribe Mr. Curious Catholic. Marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless. Hello mga kapatid, inanyayahan namin kayo, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dens Oberio, Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid sa iba. Yung pananampalataya, and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church, but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsunutin niyo nitong Mr. Curious Catholic, Facebook page and YouTube channel, dami ninyong matutunan. Isabuhay natin ang ating matuto. Pro Deo et Ecclesia.